Ito po, simulan natin. Grabe, Claire, na tinawag na bobo si Gadon. Dinamay pa si tinawag na bobo si BBM, dinamay pa si Gadon. May galit ba or sadyang inggit lang to si Claire? Ayan na, tingnan nyo po to. Napaka-importante. Ikalat nyo po ito, okay? Tingnan nyo kung gaano kapeki ang babaeng ito. Okay? Tingnan nyo. I-analyze niya natin si PBBM. Ano ang nakita niya kay Larry Gadon? I-analyze nga natin si PBBM. Ano ang nakita niya kay Larry Gadon, kay Secretary Larry Gadon, para i-appoint siya as advisor for poverty alleviation? Anong meron? Claire, ako nagtatanong ha. Okay, hindi natin alam kung totoo ba itong video na ito o AI ba ito. Pero pakisagot, Claire. Ikaw ba ito? Ikaw ba ito? At totoong sinasabi mo, kine-question mo yung pagkaka-appoint ni Larry Gadon. Ito'y sinabi niya nung June 29, 2023. Baka mamaya, ito lang sa akin kasi nauuso po ngayon ang AI, no? So pakisagot mo kung tunay ba itong video na ito o AI. Kung fake news ba to? Kasi mahilig ka sa sinasabi mo, mga fake news kami. Pero kung totoo ito, ikaw ang peke. Baka mamaya, clone yung kaharap ni BBM na inappoint. Kasi iba yung sinabi nung June 29, 2023, ngayong 2025, iba tono. O pakinggan nyo, pati si Marcos, tatawaging mahina ang utak, bobo. Ano ang meron siya para gumawa pa ng posisyon, bagong posisyon? At anong meron siya para paggastusan siya ng gobyerno, di ba? Na wala sa iba at wala pa sa ibang departamento na pwedeng gawin. Bakit siya? Kina-question natin mo, bakit siya? Ako ramdam ko kayo ang tanongin ko, ramdam nyo ba yung inggit? Kasi bakit siya? Ba't hindi ako Parang ganun Siyempre hindi niya didiretsuhin yun. Pero bakit siya? Di ba? Tingnan nyo ngayon. Yung ginawa ni BBM kay Gadon, kaya inappoint, same na same yung ginagawa niya sa'yo. Kung bakit ka inappoint. Aso. Tagatahol. Asong ulol. Ginawa kayong secretary, ginawa kayong undersecretary para tagatahol. Abogado. Nakatapos ng bar. Disbar nga lang yung isa. Tapos itong hindi natin alam kung saan nagtapos ito o tapos nga ba itong si Marcos. Ginagawa kayong tau-tauhan. Attorney Claire, how low can you be? That is so low. Yung ginawa kay Gadon, ginagawa sa'yo. Di ba? Kaya mong tanggapin. Dati kini-question mo Bakit siya? Bakit kailangan gastusan ng gobyerno? Wala na sa iba na pwede pang departmento na pwedeng gawin. Ibig sabihin, tagatahol lang Ikaw ngayon yan. Back to you. Binabalik yan sa'yo. Ikaw, Attorney Claire. Di ba? Galing sa Team Suka. Kainin mo, suka mo, Attorney Claire. Di ba? Ang nakakataka part na ganito, ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretaris niya? Ibig bang sabihin nito, partner? Ayoko kasi maging nega, partner. Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam. Ay, hindi niya lang madiretso. Pero anong ibig sabihin? Di ba pag sobrang dami mong advisor, Marcos, parang lumalabas, Marcos, wala ka talagang alam, Marcos. Ganun yung sinasabi ni Attorney Claire. Marespeto lang siya dati kasi abogado siya. Ngayon, wala nang respeto ito. Bakit? Bayad na Oo, binabayaran na ng taxes nyo. Eto. Di ba? Ang sarap ng suka mo. Kainin mo yung suka mo. Galing sa Team Suka. Di ba?
Tinawag na bobo. In short, bobo ka, Marcos. Kasi, let's be honest. Saan ba nakilala to si Gadon? Meron ba tong nagawa? Wala, di ba? Nakilala lang to ng pasigaw-sigaw ng bobo, 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 bobo. Tapos kinontra niya. Wala na ba kayong ibang wala na ba kayong mapiling iba? Una, doon lumabas ang insecurities niya. Why not me? Why not me? Siyempre, hindi niya anuhin yun. Pero yung bobo, tapos kini-question mo na walang alam si Marcos, ibig sinasabi mo na parang yung pagkuha mo kay Gadon na walang ibang sinasabi kung hindi bobo, sinasabi mo kay Marcos. Tama ba o tama-tama? Ganito ka plastic tong babae na ito. Itong video na ito, maraming salamat kay Bob PH, hindi ko po siya kilala, pero nakuha ko sa kanya, maraming salamat, pahiram lang ng video mo malaking naitulong nitong video mong ito dahil naimulat Naimulat ang taong bayan sa mga katulad ni Attorney Claire na yung doble kara, di ba? Ngayon, Attorney Claire, hindi ko alam kung totoo nga, gaya ng sasabihin ko inuulit ko, hindi ko alam kung AI yan, baka mamaya pinagdugtong-dugtong lang, kaya gusto namin makita ang reaction mo. Okay? Kung ito hindi totoo, ipaliwanag mo. Pero kung itong totoo, ito paliwanag ko. Ipokrito ka. Doble kara ka. Ang salita mo, hindi galing sa paninindigan mo. Ang salita mo, galing sa posisyon. Galing sa sahod. Di ba? Bakit ka nagbago ng statement? Ngayon, sige, taggol ka kay Marcos. Dati sinasabi mo mahina ang ulo, walang alam. Wala ka talagang alam. Di ba? Ngayon, sige, sabihin mo ngayon kay Attorney Gadon yan. Kasi kung ano sinabi mo kay Attorney Gadon, balik sa'yo. Sabihin mo ngayon, bakit? Parehas kayo ng trabaho. Magkaiba lang title nyo. Pero parehas kayo ng ginagawa. Atakihin lang Duterte. Yaan lang ang silbi nyo kay Marcos. I dare you, both of you, I dare you. Tanggalin ninyo yung pag-atake ninyo kay Marcos. Kay PRRD. Tanggalin nyo yung pag-atake nyo sa mga Duterte. Tingnan ko kung may silbi pa kayo kay Marcos. Wala, di ba? Yan lang ang pakinabang ninyo. Atake. Tuloy. Diba? Ang dami mong advisor, tapos may secretary ka pa, tapos may UC ka pa, may ASI ka pa and everything. Siya yun. Diba? Yusek. Ang dami mong advisor. Inulit pa niya, may secretary ka pa. Tapos may USEC ka pa. Siya. May ASEC ka pa. And everything. Bobo, Marcos. Bobo ka. Ako na lang magta-translate. I will translate you the English of what she said. Marcos, you're bobo. Diba? Hello. Kulang pa ba para ma-alleviate yung poverty? Ayan, Castro, no? Yung isang Castro, convicted child abuser. Tapos kung makasita kay Marcos, kay PRRD, ganun na lang. Ito naman ngayon, kung birahin si Marcos dati, ngayon si Duterte naman ang binibira. Yaan po ang quality ng mga USEC natin. Yaan ang quality ng tao ni Marcos. Again, I challenge you, Marcos. I challenge you, Attorney Claire. I challenge you, Attorney Gadon. Alisin ninyo ang atake nyo kay Duterte. Anong silbi nyo sa gobyerno ni Marcos? Wala. Next topic po tayo. Ito naman, pag-usapan natin. Tamba, walang respeto sa babae. Ayuda tinanggihan. Delikado sa kababaihan. Ito po ay
post ng SMNI at babasahin ko sa inyo ang sinabi nitong si Tamba. Meron siyang bagong pakulo. Anong sabi ni Tamba? Marami na tayong naabot sa pagsusulong ng pagkakapantay-pantay. Ngunit marami pang kailangang gawin. We will not stop until every woman has the freedom to dream, achieve, and succeed without limits. Ang tindi mo, Tamba. Ang tindi mo. Mga babae naman ang ginagamit. Iingat po kayo dito, ha. Iingat po kayo sa manggagamit na itong si Tamba. Mga kababaihan ko, ingat. Ibig sabihin, hindi po epektibo yung ayuda. Ngayong hinaharangan na yung ayuda dahil kine-question yung budget dahil merong blank items dyan sa vice cam na yan, wala na silang pupuntahan. Ano ngayon? Para sila ay makakuha at maging mabango sa Pilipinas. Ay alam nila, mabaho na sila. Babae naman ang puntirya. Kayo naman ang uutuin. Ganyan po. Ano bang alam nito si Tamba? Kundi ayuda. Di ba? Kaya meron na naman siyang bagong na pakulong na isip, may bago na naman siyang drama. Kasi sa kanya, yun lang eh. Yun lang talaga, di ba? Pansinin niyo how they set up yung ayuda. In preparation for the 2025 election, ayaw nilang tanggapin yung 2024 election. Bakit? Dahil may dagdag doon sa blank items na budget dyan sa vice cam na yan. Yan nga ay dinimanda nga sila dyan. Okay? Nakademanda sila ngayon. Ayan po yan. Talagang hinanda nila yan for election. Yan nga yung tinatawag nilang di umano na legalized corruption. Legalized vote buying. Mukhang mapapasama. Punta ngayon si Tamba sa kababaihan. Kaya ito delikado. Babae naman, kayo naman ang gagahasain ngayon. Pagkatapos gahasain ang mga mahihirap. Paglaruan ang mahihirap sa pamamagitan ng ayuda. Babae naman ang gagahasain. Pasasakayin dito sa bagong pautot ni Tamba. Diba? Yung bibigyan ka ng ayuda, wag kayong papayag na magpapauto sa ayuda. Tanggapin nyo yung pera nyo yan. Galing sa taxes nyo yan eh. Tanggapin niyo pero wag nyo iboto. Bakit? Lagi nyong tatandaan, ang taong nagbibigay ng ayuda, mangungurakot. Bakit? Saan niya kukunin yun? Ayun, galing sa bulsa niya. Do you honestly believe na ang politiko ay magbibigay galing sa bulsa niya? At wala siyang naitutulong sa bansa kung hindi ayuda? Do you honestly believe? Maglalabas ang politiko galing sa sarili niyang bulsa? Maraming ang politiko, puro commissioner eh. Komisyon dito, komisyon dito, komisyon dito, komisyon dito. Pera pa niya, gagastusin niya para sa inyo, mga Pilipino. Ewan ko sa inyo kung maniniwala kayo doon. Kasi maraming kwento sa akin. Isipin mo mga matatanda nag-aantay doon. Bibigyan daw ng ayuda. Kung sino-sino pang inaantay na politiko. Pag-aantayin nyo yung mga buntis, matatanda, diyan sa mga rally ninyo. Ba't hindi nyo ibigay agad yung ayuda kung ayuda lang? Bakit kailangan politiko magbigay ng ayuda? Katagal nilang nag-aantay sa lintik na mga politiko na yan para ibigay ang ayuda. Nag-aantay sa covered court. Kainit. Hindi nyo pera yan. Kung mamimigay kayo, mabigay kayo. Sabi nga, pag namigay ang kaliwang kamay, wag nang ipaalam sa kanang kamay. At kung namigay ang kanang kamay, wag nang ipaalam sa kaliwang kamay. Ano ibig sabihin? Wag mong kunin yung credit. Pag namigay ka, kalimutan mo na. Hindi ka nag-aantay ng kapalit. Sila pagbigay mo, yung mga trabahador mo, yung mga staff mo na walang pangalan mo. Pero pagka sila pa ang mamimigay na may pangalan, plastic yan. Kaya mag-iingat kayo. You are next, mga kababaihan kayo, target.
Wait po. Eto, tingnan natin. Because when we empower women, we uplift families, naging concern sa families, strengthen communities, and secure a better future for all. Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo kung gaano ka-plastic to. Yung nagpanalo kay BBM, don't tell me, hindi ka naniniwala dito, Speaker Martin. Hindi makakabalik si Marcos as president if not for the Duterte. Hindi malilibing si Ferdinand Marcos if not for the Duterte. Kung hindi bumaba si VP Sara as vice president, hindi magiging president si Marcos. Hindi mo alam yun, Tamba. Tapos, anong ginawa nyo kay VP Sara? Binastos ninyo. Ginahasa ninyo. Binaboy ninyo. Ginahasa nyo ang kanyang kabaitan. Pinagtulungan nyo dyan sa kamera. Tapos, you are now talking about women. Hindi, instead na prinotektahan nyo si BP Sara dahil siyang nagpanalo sa pinsan mo. If not for the Duterte, wala kayo dyan. Instead na prinotektahan nyo, pinagtulungan nyo puro kay lalaki. And here you are, speaking about women. Tindi, no? Ganyan doon. Alam mo, napapanood ko etong issue kay Trump at kay Zelensky. Alam mo, nainggit ako dun sa yung kung paano pinagtanggol ni Trump nung nagkakabarahan na napanood nyo. Tingnan nyo mabuti. Kung paano pinagtanggol ni Trump yung kanyang vice president. Magkapartido sila eh. Pareha silang nanalo. Kasi pag pinoto mo presidente doon, yun din ang vice president eh. Dito, hindi nga eh. Si BP Sara ipinanalo ang sarili niya. Pero tingnan mo kung paano merong bayag. Sorry po sa mga kababaihan. Ano ako dito eh. May yagballs po si Trump. Paano niya pinanindigan yung kanyang vice president? 'Di ba? How I wish ganyan yung presidente natin. Sinabi mo pang BFF, trinaydor nyo si BP Sara. Iniwan nyo sa ere. Pinalapa nyo sa buhaya. Anong sinabi nyo pagkakaisa? Iniwan nyo sa kangkungan si BP Sara. Ganyan kayo kakaplastic, ganyan kayo katraidor, ganyan kayo walang kayagballs. Gayahin nyo si Trump. Ang layo talaga natin. Antindi. Antindi ng politiko natin. Ako, nung pinapanood ko yung kay Trump at yung kay Zelensky, iniisip ko, bakit kaya hindi na lang mag-usap ng ganun si PRRD tsaka si BBM? Sila lang. Wala nang iba. Walang sekretary. Sila mag-usap dalawa. Televise. Kung gusto nila magdebate, magdebate. Huwag nang tatago sa babae. Huwag ganun, pangit yun eh. Kung ayaw nyo si PRRD, si BP Sara tsaka si Marcos, mag-usap sila live on television, harapan. Diba? Harapan kayo. Walang sekretary, kayong dalawa mag-usap on live television, wag mo isama si Lisa. Walang kinalaman dito si Lisa sa usapin na yan. Ang tanong, kaya ni Marcos? O maduduwag? Yan ang problema natin bansang Pilipinas. Yan ang problema natin. Asan ang tayo ng Presidente Marcos nyo? Tapos ngayon, ang gagawin yung narrative, tutulong kayo sa babae. Kayo mga kababaihang nanonood sa akin, naniniwala ba kayo dito sa taong to? Sige, pakilagay nyo dyan sa comment section. At yun nga mga kababayan,
Anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.